Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses kundi 70 ulit na 7. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyon-milyong piso. Dahil sa siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon, ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na 200 piso. Sinakal niya ito, sabay-sabi, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon. Kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. Napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit, kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ang ating word of the day ay forgive. Sa paglalakbay natin ngayong panahon ng Kwaresma, ang salita ng Diyos ay patuloy na humahamon sa atin na baguhin hindi lamang ang ating mga gawain, kundi higit sa lahat ang ating puso. Sa Ebanghelyo ngayon ay ito'y naglalantad ng isang napakahirap ngunit napakahalagang bahagi ng buhay bilang Kristiyano, ang kakayahang magpatawad. Kaya nga ang salitang buod ng ating Ebanghelyo ngayon, forgive. Magpatawad, pagpapatawad, paghingi ng tawad. Nagsimula ang kwento sa isang tanong ni Pedro. Lumapit siya kay Jesus at nagtanong, Panginoon, ilang ulit kong patatawarin ang aking kapatid kung siya'y nagkasala laban sa akin? Hanggang 7 ulit ba? Napakagandang tanong, di po ba? Para sa kultura ng panahong iyon, ang 7 ulit ay napakalaki ng bilang. Sa isip ni Pedro, marahil siya ay naging napakabukas palad na. Napaka-generous ng magpatawad. Ngunit ang sagot ni Jesus ay nakakagulat. Hindi 7 ulit, kundi 70 ulit na 7. Ang ibig sabihin nito ay hindi literal na bilang. Ang ibig sabihin ni Jesus ay walang hanggan ang pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi dapat sukatin o limitahan. Upang ipaliwanag ito, kinuwento ni Jesus ang talinghaga ng isang hari na nagpasyang singilin ang mga utang ng kanyang mga alipin. May isang alipin na may napakalaking utang, isang utang na halos imposibleng mabayaran. Nang hindi niya ito mabayaran, nagmakaawa siya sa hari. At ang hari ay naantig dahil sa kanyang awa. Hindi lamang niya ipinagpaliban ang bayad, pinatawad niya ang buong pagkakautang. Ito ang unang mahalagang bahagi ng kwento. Ipinakita nito ang larawan ng Diyos.
Isang Diyos na hindi lamang nagkakalkula ng kasalanan, kundi nagkakaloob ng walang hanggang awa. Ang bawat tao, parang alipin dito sa kwento. Bawat isa sa atin, tayong lahat ay may utang sa Diyos. Hindi utang ng pera, kundi utang ng biyaya. Walang tao ang ganap na makapagsasabi na wala siyang pagkukulang o wala siyang kasalanan. At gayon pa man, pinapatawad tayo ng Diyos. Ngunit, ang kwento ay nagkaroon ng nakakagulat na twist. Ang alipin na pinatawad ng napakalaking utang ay lumabas at nakatagpo ang kanyang kapwa alipin na may napakaliit na utang sa kanya. Sa halip na magpakita ng awa, sinakal niya ito at ipinakulong nang hindi makabayad. Ang taong nakaranas ng awa, naging walang awa. Ito yung malungkot na realidad ng buhay ng tao. Minsan, ang mga taong nakaranas ng kabutihan ay siya pang nagiging mahigpit at malupit sa iba. Minsan nakakalimutan natin kung gaano kalaki ang ipinatawad sa atin ng Diyos. Mga kapatid, ang ebanghelyong ito ay isang matinding paalala sa atin. Hindi maaaring ihiwalay ang pagtanggap ng awa at kapatawaran ng Diyos sa pagbibigay natin ng awa at kapatawaran sa ating kapwa. Kung tinanggap natin ang kapatawaran ng Diyos, ngunit hindi tayo marunong magpatawad, hindi pa natin tunay na nauunawaan ang awa ng Diyos. Sa huli ng kwento, nalaman ng hari ang ginawa ng alipin. Tinawag niya ito at sinabi, "Pinatawad kita sa lahat ng iyong utang dahil nagmakaawa ka sa akin. Hindi ba dapat na kaawaan mo rin ang iyong kapwa alipin?" Ang galit ng hari ay hindi dahil sa utang, kundi dahil sa kawalan ng awa. Mga kapatid, ang Kwaresma ay panahon ng pagbabalik loob. At isa sa pinakamalalim na anyo ng pagbabalik loob ay ang pagpapatawad. Marahil sa ating buhay, may mga sugat na mahirap kalimutan. Mga salitang nakasakit, mga pagtataksil, mga pagkakamaling nagdulot ng sakit sa ating puso. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang maliitin mo yung sakit. Hindi rin ito nangangahulugang kalimutan agad ang mga nangyari. Ang pagpapatawad ay ang pagpapasya na hindi na hayaang ang galit at puot ang maghari sa ating puso. Kapag hindi tayo marunong magpatawad, ang taong tunay na nakakulong ay hindi ang nagkasala laban sa atin, kundi tayo mismo na hindi makapagpatawad. Ngunit kapag tayo ay nagpapatawad, unti-unting lumalaya ang ating puso. Ang pagpapatawad ay hindi madaling gawin. Opo, ito'y biyaya na hinihingi sa Diyos. Ngunit ito rin ay landas patungo sa kapayapaan ng puso. Sa huli, ang tanong ng Ebanghelyo ay hindi kung gaano kabigat ang kasalanan ng iba laban sa atin. Ang tanong ay kung gaano kalaki ang awa ng Diyos na tinanggap natin. Kung tunay nating nauunawaan kung gaano kalaki ang ipinatawad sa atin ng Diyos, ang ating puso ay unti-unting matututong magpatawad. At mga kapatid, dito nagiging totoo ang pagiging nating Kristiyano. Kapag ang awa na natanggap natin mula sa Diyos na mahabagin ay nagiging awa na ibinibigay natin sa ating kapwa. Meron bang tao sa ating buhay na nahihirapan tayong patawarin? At paano tayo tinatawag ng Diyos na palayain ang ating puso mula sa mga galit? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang Diyos ng awa at kapatawaran. Maraming beses mo na kaming pinatawad sa aming mga kasalanan.
Turuan mo kaming magpatawad sa mga taong nakasakit sa amin. Palambutin mo ang aming puso upang matutunan naming magmahal tulad ng iyong pag-ibig. Sa paglalakbay naming ito ngayong Kwaresma, gawin mo kaming instrumento ng iyong awa. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.